What's up mga ka-e-bike, no? Okay, ang video natin ngayon is tungkol sa konting awareness lang naman din. Itong i-video natin ngayon tungkol dito sa mga battery nyo, tapos kung paano pangangalagaan, no? Guys, meron tayo dito. Ito, tawag natin dyan is 114 na e-bike. Single yan guys, no? Okay, na-stock nila tong e-bike. Okay, pero kailan lang daw nila nagamit at in-stock na, nagsimula ng nalobat, hindi na ginamit, hindi na chinarge. Okay, ngayon guys, may malaking problema ang customer natin kasi hindi basta-basta to guys, no? Na-stock tapos di na ginamit, hindi na chinarge, hindi na pinatingin sa mekaniko ng maaga, at least para hindi sila nabalda sa gastos. Ngayon guys, konting ano lang to guys, konting awareness. Ito guys yung lagi kong sinasabi sa inyo guys, huwag nyo pakikialaman ang wirings ng e-bike pag hindi nyo kabisado. Mas maganda magtanong kayo sa trusted mechanic nyo guys, no? Sample natin dito guys, ito kontrapalasan. Ito guys, nakita natin guys, nakita natin, naka-plug yan, mas mataas na voltage yan para dito sa panel board mo. Dapat yan naka-unplug, dapat yan guys, no? Ito guys, ayan yung una ko napansin dito. Tapos sa switch mo wala na. Switch na yan guys, dead bat na rin siya. Ayaw na rin mag-switch nitong panel board. Sinek na rin natin ang kanyang controller. Goods naman lahat ang wirings. Kaso ang malaking problema guys, ang kanyang battery na dead bat talaga. Bakit nga ba guys na dead bat siya ng ganong kabilis ng ilang buwan lang? Okay, yun yung malaking tanong dyan guys eh. Kung bakit siya na dead bat ng ganong kabilis ng ilang buwan lang nilang in-stock tapos na dead bat. Okay guys, ito yung mabilis na sagot dyan guys. Ngayon guys, ito kasi guys, sabi ko sa inyo, mas mataas na voltahe ito. Ngayon, hindi siya magre-register na maganda dito sa battery mo kasi hindi sila compatible ng voltage. Okay, ngayon pag ito nakasalpak, kagaya doon sa video ko, meron akong ginawang video nito guys. Watch nyo na, mag-review na lang kayo nung nung mga vlog ko, nung mga in-upload ko tungkol dito sa wire na to. Pag to naka-plug, ibig sabihin yan, 4812 nga pala guys muna yung battery natin, no? Pag to naka-plug, ang lalabas dito is kulay red, magiging low bat siya. Drain, kahit na charge mo ng charge yan, hindi yan aakyat ang battery. Okay, tapos pero kapag ito naka-unplug, regular na hindi naman ginagalaw talaga, nakaganyan lang, naka-separate, makikita mo maganda yung palo ng panel board niyan. Okay, full charge, kung mag-charge ka, makikita mo. Ngayon sir, kaya madam, kung bakit yung nag-discharge ng ganong kabilis ng ilang buwan, dapat sana to ang ginawa, dapat dito pina-check up na kaagad, pinatingin na, hindi na pinatagal tapos ipapatingin ngayon, dead bat na. Mahal din naman ang battery. Okay, kaya yun na, no? Kasi ito, ilolobat niya talaga yung battery mo kasi hindi siya compatible doon para sa 4812. Kaya nga to guys, lagi naka-plug out, nakatago. Kung kakalkalin mo, makikita mo yan. Ito, bumangga na rin, pinakailaman nila, hindi na naibalik ng maayos lahat. Okay, yun lang naman yung gusto kong sabihin guys. Kapag medyo may concern kayo sa e-bike nyo, punta kayo sa trusted mechanics nyo. Hindi yung pakikialaman nyo, imbis na makakatipid kayo. Tulad nito, pinlag to kasi akala ito lang yung sira, tapos nung nalobat, hindi na mag-charge, talagang mapipersa yung battery mo. Ilolobat at i-drain niya talaga. Kung yan nga, e-bike mo may battery, yung battery mo naka full charge, tapos ito kinabit mo, ilolobat niya dito. What if pa kaya kapag nabawasan pa yung laman ng battery mo, nakakabit pa to, mas lalo niyang i-discharge. Okay guys, ayan guys, ayan yung wire na yan. Simple lang yan wire. Ayan, pero kaya niyang i-drain ang iyong battery guys. Ganun lang kabilis, ganun lang din kamahal ang battery. Okay, konting sana guys, nakatulong yung malinaw yung pagpapaliwanag ko kung bakit mabilis siya na
discharge tong e-bike na to. Bakit na discharge ang kanyang battery? Dahil lang sa wire na yon. Sana naintindihan nyo yung pagkaka-explain ko, kasi medyo masakit talaga sa bulsa yung battery guys, medyo mabigat, no? Kaya medyo nalulungkot ako para kay customer. Okay guys, okay, sana naintindihan nyo guys yung sinabi ko. Okay guys, okay, pag may concern, itanong lang sa Trusted Mechanics, no? Huwag po mahiyang magtanong. Wait, tsaka huwag pong pakikialaman ng wirings ng e-bike kung hindi nyo masyadong gamay. Okay guys, sana nakatulong tong simpleng video to. Ride safe, power, peace out.